Alright, welcome back mga ka-Johnny. At ito naman po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share nyo na at hit nyo na yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa ating channel mga ka-Johnny. So, hindi naglalaro pa rin ng basketball. May paliga pa rin, dire-diretso pa. Kaya pasensya na kayo kung makakarinig kayo ng ganong sounds ng buzzer. So yun mga ka-Johnny, hindi ako mag-sugar coating ngayon. Wala akong sasabihin magiging maganda sa pandinig ninyo mga ka-Johnny. Pero payo ko lang sa inyo mga ola victim, mga kapwa ola victim, magdasal na lamang po kayo, pray nyo na lang, aminin na lang po ninyo sa sarili na ninyo na nagkamali kayo sa paglapit at paghirap sa mga ola na yan na nangaharas sa inyo, nanggugulo sa inyo, nanggugulo sa mga kaibigan, sa mga mahal niyo sa buhay. Mga ilang buwan naman talaga bago tumigil yung mga yan sa pangaharas at panggugulo sa inyo, mga estimated 4 to 6 months, ganyan po katagal sila manggugulong sa inyo at tanggapin nyo na lang yung pagkakamali na nakahiram kayo sa mga ola na yan. Tigilan nyo na yung tapal system, tigilan nyo na yung paglapit sa mga buraburagang, tigilan nyo na yung paghiram-hiram sa kanila sa iba't ibang mga ola. Ako kahit na may legit nga na mga ola, ayoko na manghiram. Talagang tinigil ko na paghiram sa mga online lending na yan. Kahit mga legit at mahirap na. Kasi gusto ko matapos na yung problemang na simulan natin yan. Bagay, ako medyo mubo na ako talaga dyan dahil May pa naman yung May pa yung huling yung mga huling harassment na natanggap ko. Tsaka itong huli nga yung nakita ko sa spam message sa ating messenger mga ka-Johnny. So yun, at magre-real talk tayo ngayon na talagang sa ilang buwan nang lumipas simula nung June, kala ko magkakaroon ng sunod-sunod na mga raid ang gagawin pero walang nangyari. Yun lang mga ka-Johnny. Even sa Senate mga ka-Johnny, di ba? Ilang beses nilang sinabi at ina-update ko po kayo diyan na magkakaroon ng hearing ukol sa mga kaganapan sa mga pangaharas sa mga online lending apps pero ilang beses din po itong na-cancel at hindi natuloy. Hindi ko alam kung anong dahilan. Lagi po siyang nagiging delayed, cancel. At kung nais yung lumapit nga kala Tulpo, ako, wala akong masabi, no? Kasi hindi tumatanggap ng scam talaga yan sa Rapid Tulpo in action, mga ka-Johnny. Kasi pag scam, ayaw nila pinag-uusapan yan. Di raw sila applicable sa ganyan, di raw sila Kaya nagtaka lang ako kung bakit kung kay Excel, yung investment scam, tinanggap niya siguro dahil nga viral. So yun mga ka-Johnny, kaya nga kami, hindi kami hindi kami nagsasuggest kami din sa kahit ako di ko nga sinasuggest. Kahit meron ako ginawang video tungkol kay Senator Rapi Tulfo na mag-hearing, di ba, Senate hearing na sinabi ko sa inyo, rin siya, yung schedule, pero wala rin naman nangyari mga ka-Johnny. Naging, kwento lang din, parang, yun nga, kwentong barbero lang din. And then, ito sa Senate, ganun nga rin, yung mga nangyayaring raid, ngayon, yung mga ni-raid nila, ayun, still active and still updating pa rin sila sa paniningil at sa panggugulo at parang walang nangyari mga ka-Johnny. So yun, nakakalungkot lang. Kaya mapapayo ko sa inyo mga ka-Johnny, tigilan nyo na lang paghiram-hiram sa mga ola na yan, iwasan ninyo. Mas mabuting umiwas kaysa magulo ang buhay ninyo. Kaya kami kasabihan na prevention is better than cure mga ka-Johnny. So yun, hanggat maaari, gumawa na lang kayo ng ibang way. Kung talagang gipit kayo sa iba kayo, nag-aaway pa sa labas, naririnig nyo ba? Pasensya na kayo sa background ng mga aso. Yun, humanap na lang kayo ng ibang way para makahiram ng pera sa iba. Kung sakali tayong gipit kayo, sa tao na lamang kayo, yung mga kaibigan nyo na malalapitan nyo talaga, doon na lang kaysa hihiram kayo sa ola, hindi nyo papalam sa mga mahal nyo sa buhay na humiram kayo dyan, tapos guguluhin, wala rin silang alam dahil hindi nyo nga pinapaliwanag. Payo ko sa inyo mga ka-Johnny, sabihin nyo yan, na nang hiram kayo talaga dyan. Yung iba kasi sa takot na mapahiya, ingay. sorry. Dahil sa takot na mapahiya o mahusgahan dahil sa pangungutang nila at napupuntahan sa bahay, na pupost sa social media dahil lang sa utang, mga ka-Johnny, ayun, it's better to tell them, it's better to communicate with your loved ones. Mas mabuti yung ganyan para mas maintindihan nila kasi may mga kamag-anak tayo, kaibigan na hindi tayo naiintindihan na kung bakit tayo nang hiram doon. Hindi naman kasi sa ayaw, kumbaga parang gipit Alam mo naman may certain nagigipit kasi nga kahit nga medyo may mga budget ka na, minsan nagagamit pa na kakaroon ng emergencies, di ba? Kaya nga nakakahiram. Pero hanggat maaari mga ka-Johnny, sabihin niyo sa mga mahal niyo sa buhay na nagkahiram kayo dyan, sa mga kaibigan ninyo, lahat yan.
mas mabuting sabihin para maunawaan yung ating mga nangyayari sa ating mga OLA victims. Tapos, hanggat maaari, iwasan ngayon tapal. Ngayon, kung may mga plano kayo na lumapit sa mga kinaukulan, pero kahit pa paano mga kadyan, pag nag-report kasi kayo na nahaharas kayo, at least ito naman yung pang maganda rito sa pagre-report sa mga PNP, CNBI. Magkaroon man kayo ng problema na ginagamit yung picture ninyo, alam na ng pinag-reportan ninyo na nanghiram kayo sa ulan. At yun ang mga maaaring gumagamit sa inyo. Kaya magiging clear pa rin naman kayo sa mga kakilala ninyo, sa mga mahal niyo sa buhay, na talaga na scam kayo, na hack kayo mga kadyani. Yun eh. Yun yung pinaka-the best. Kaya para sa akin, mas okay na rin yung nag-report kaysa naman hindi mo sasabihin na mga kadyani. Kaya nakakalungkot lang na parang wala nang paki ang gobyerno, yung mga ahensya, even the SEC, kahit nga mag-report ka nga dyan, may nabalitaan nga ako na wala na silang walk-in complaint, walk-in report sa kanila. Email na lang talaga, hindi ka na pwede pumunta sa mismo sa SEC. Parang ganon mangyayari. Parang email report lang, tapos wala naman nangyayari kasi hindi nga pinansin sa SEC yung usapan dyan, yung meeting na nangyayari kay Madam Kikay. Parang wala lang, clear na, kumbaga, balik sa simula, back to basics, kadyani. Then doon sa PNP na nag-file kami, wala na rin kaming update doon. Yan mga kadyan, nakakalungkot lang, no? Na kahit na ganoon, dumadami yung biktima, pero yung gobyerno natin wala nang paki. Yun, nakakalungkot lang na balita. So yun mga kadyan, ito muna tayo, no? Ito muna i-update ko kasi wala talaga akong nakikitang nagiging update ngayon. Talagang nagiging paulit-ulit na lang yung mga comment. Pero siyempre, sa comment section, sinusubukan at ginagawa ko pa rin yung the best ko na mabigyan ko yun ng payo doon. Kasi may trabaho ako, hindi rin ako talaga maghapon mamahawak ng cellphone. Ito lang, pagkagabi lang, tapos minsan may gagawin pa, diba? Sinisingit ko lang talaga itong paggawa ko ng video mga kadyani. Para sa inyong mga OLA victim, mabigyan kayo ng payo at gabay mga kadyani sa maaari ninyong gawin kung sakasakaling naging biktima kayo ng online lending apps o ng OLA. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Janitep, usapang utang, usapang OLA.